Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Rodel Sanaco, Vong Labrada, Aladin Cartila, at Ruel Castro, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2601. Kahit na si Irene Johnson ang pinakamatandang binibini sa pamilyang Johnson, bihira siyang pumunta sa Emerald House para kumain. Ngayong narito na ang kanyang grupo ng mga kaibigan, nasa satisfy nito ng husto ang kanyang ego. Hindi rin siya nagtanong ng opinyon ni Harvey York sa oras na ito. Sa halip, dali-dali niyang kinuha ang menu sa mesa at nagsimulang mag-order. Pagkatapos noon, nagsimulang makipagkwentuhan si Irene sa kanyang mga kaibigan. Nanatiling tahimik si Harvey habang nakatingin sa tanawing ito. Bagamat gusto ni Morgan Johnson na ayusin ang dalawa, hindi interesado si Harvey sa isang batang babae na ganyan. Gayunpaman, aalis lang siya pagkatapos kumain dahil nakarating na siya rito. Walang sinabi si Harvey. Si Irene naman, paminsan-minsan ay napapatingin ang mga mata niya kay Harvey, kasama na ang ilan sa mga matalik niyang kaibigan, at napatingin din sila kay Harvey. Pagkatapos ng lahat, ipinakilala sila ng branch leader na si Johnson kasama si Irene. Kaya naman, dapat may kakaiba sa kanya, di ba? Akala ng iba ay nabighani si Harvey sa marangyang Emerald House matapos makitang napakatahimik ni Harvey. Bigla silang lahat ay nagpakita ng mapanuksong mga tingin, at pagkatapos ay sinimulan nilang purihin ang kanyang sarili. Ang taong iyon ay ang pangalawang henerasyon na medyo sikat sa Hong Kong. Kung hindi sila magkakasundo ni Irene. Samantala, ipinakita niya sa kanila ang kanyang pulso, ang kanyang mga relo na Rolex at Omega, at inilabas pa ang kanyang mga susi ng BMW at susi ng Mercedes-Benz, na ipinagmamalaki ang kanyang kayamanan. Lahat ng mga kaibigan ni Irene ay namangha nang makita ang taong iyon. Si Irene lang ang walang pakialam sa taong iyon sa ikalawang henerasyon. Bagamat mababa ang sangay ng Longmen, tiyak na kapantay ang lakas nito sa nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong. Kaya, kinasusuklaman ng mga taong tulad ni Irene ang munting trick na ito. Gayunpaman, pinupunan nito si Harvey, na tahimik at umiinom ng tsa ng tahimik ng walang anumang paggalaw, na naging mas misteryoso at kaakit-akit. Sa totoo lang, sa kakuha ni Irene, hinding-hindi siya darating para kausapin si Harvey kung hindi nagkusa si Harvey na kausapin muna siya. Lumipas ang oras. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos na ni Harvey ang pag-inom ng kanyang kaldero ng itim na tsaa, ngunit gayon paman, walang dumating na mga katulong upang maghain ng mga pinggan. Pagkatapos, tumayo ang isang lalaki na nagngangalang Rupert Howell. Biglang bumukas ang pinto at bumulong siya, "Where's the maid? Bakit hindi pa nakahain ang ulam? Bilasan niyo at pagsilbihan niyo sila. Kung hindi, hintayin na lang na magsara ang Emerald House." Ang Emerald House na ito ay maaaring ituring na isa sa mga pinakalumang gusali sa Hong Kong. Higit pa rito, halos lahat ng nasa itaas na bilog ay alam na ang boss sa likod ng Emerald House ay isang sangay ng Longmen. Maraming maharlika mula sa Hong Kong at Las Vegas ang nagustuhang pumunta rito dahil doon, kung isa sa alang-alang ito upang ipakita ang paggalang sa sangay ng Longmen. Para sa sangay ng Longmen, naglipat sila ng maraming share sa mga nakaraang taon upang pasalamatan ang lahat sa kanilang suporta. Kung tutuusin, kailangan nilang magkapera. Gayunpaman, sa kadahilanang iyon, bihirang alam ng mga ordinaryong tao na ang Emerald House ay talagang nauugnay sa isang sangay ng Longmen. Oo naman, ang pananatiling mababa ang profile ang layunin din na gustong makamit ng sangay ng Longmen. Kung tutuusin, bagamat makapangyarihan ang sangay ng Longmen, palagi silang mapagpakumbaba sa Hong Kong at Las Vegas. Bang! Nang hihingi na sana si Rupert ng mga plato ay bumukas ang pinto ng kwarto. Pagkatapos, pumasok ang isang matangkad na babae na may maamong mukha na nakasuot ng chongsang. Mukha siyang nasa 30 taong gulang, ngunit ang kanyang balat ay walang kapintasan. Ang edad ay tila walang iniwan na marka sa kanya. Kumalat ang bango niya habang naglalakad palapit. Si Harvey, na umiinom ng tsaa, ay nagtaas ng ulo at sumulyap sa kanya.
Medyo maganda ang babaeng ito, at medyo maganda rin ang katawan. Gayunpaman, naglabas siya ng masama at walang malasakit na aura. Manager Anderson, anong problema? Nakapag-order na kami kalahating oras na ang nakalipas, at hindi pa nakahain ang mga appetizer. Pinagtatawanan mo ba ako? Si Rupert Howell, na sabik na lumitaw, ay tumayo, ipinakita ang Omega Speedmaster sa kanyang pulso sa isang kamay, at iwinagayway ang mga susi ng kotse ng BMW sa kabilang banda, at sinabi sa isang mapagkunwari na tono. Mahal na binibini at mga ginoo, magandang gabi. Bahagyang ngumiti si Mabel Anderson, ngunit hindi man lang niya sinulyapan si Rupert. Sa halip, bumagsak ang mga mata niya kay Irene Johnson sa huli matapos niyang tingnan ang lugar. Ngumiti siya at sinabing, "Sorry, everyone. Na-inform lang ako na itong Heavenly Box ay pinareserba na ng iba. Bukod dyan, walang ibang kwarto na available sa ngayon. Masiyahan ba kayo sa inyong pagkain sa bulwagan? Nag-set ako ng table para sa inyo sa tabi ng washroom. Upang ipakita ang aking katapatan, mag-aalok kami ng 20% na diskwento mula sa pagkain na ito." Ngumiti si Mabel sa puntong ito at mahinahong sinabi ang kanyang layunin. May nag-utos nito. Hindi nasisiyahan si Rupert. Nabook na ni Miss Johnson ang kwartong ito, at matagal na kaming nakaupo dito. At ngayon, sinasabi mo sa akin na may ibang nagbook ng kwartong ito. At gusto mong umalis kami. Niloloko mo ba kami? Totoo ba? Imposible. Nakalimutan sigurong sabihin sa akin ng babaeng nasa front desk. Haharapin ko siya mamaya. Napangiti si Mabel. Pero, we still have to settle this. Bagaman lahat ng tao dito ay second-rate young masters at mistresses ng Hong Kong, dapat niyong malaman na ang mga may partikular na katayuan at pagkakakilanlan lamang ang maaaring makapasok sa Heavenly Box na ito, di ba? With all due respect, normally, you are not qualified to enter this Heavenly Box even with your status and identity. Ang pag-set up ng isang mesa para sa inyo sa tabi ng banyo ay itinuturing na nagbibigay sa inyo ng mukha. Sana matulungan nyo rin ako at mapadali ang trabaho namin. Okay lang ba? Maingat pa nga itong sinabi ni Mabel habang nagsasalita, kung tutuusin, kapag may ilang maharlika na dumating dito sandali at nakitang nandito pa kayo, ay ang makakasakit sa kanila ay hindi ikaw, kundi kami, ang Emerald House. Hindi nyo ba nakikita na ginagawa ko ito para sa ikabubuti nyo? Ang ikalawang henerasyon na naruroon ay mukhang lubhang nakakatakot nang marinig nila ito. Ang Emerald House ay orihinal na itinatag ng sangay ng Longmen. Kung ang ilan sa mga shares ay ibebenta, ang pamilya Johnson ay hahawak pa rin ng 30% ng mga shares nito. Sa madaling salita, lahat ng mga tauhan na ito, kasama si Mabel, ay nagtatrabaho para sa pamilyang Johnson. Gayunpaman, ang pinakamatandang binibini ng pamilyang Johnson, si Irene Johnson, ay gustong kumain dito, ngunit lumapit ang manager at nagkaroon pa ng lakas ng loob na sipain siya palabas. Walang alinlang ang ikinahihiya nito ang pamilya Johnson. Napatingin si Harvey sa tanawing ito ng may interes. Kadalasan, paano nagkakaroon ng mababang EQ ang isang restaurant manager? Ito ay malinaw na tagubili ng isang tao, sinusubukang guluhin si Irene. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Harvey. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng kanyang black tea. Gusto niyang makita kung ang kabilang partido ay sumusunod sa kanya o sa pamilyang Johnson. Mukhang naisip na ni Irene ngayon. Pinigilan niya si Rupert, na galit, kumunat ang noo, at malamig na nagtanong, "Mabel, sabihin mo sa akin, sino ang kailangang gumamit ng Celestial Box?" Ito si Miss Caitlin Parson ng Parsons. Isang kalahating ngiti ang ipinakita ni Mabel. Kakatawag lang ng secretary ni Miss Parson, sinabi na gusto ni Miss Parson na i-treat ang ilang mga kaibigan sa isang pagkain sa Heavenly Box. Kaya, kailangan naming linisin ang silid ngayon. Naiintindihan mo ba, Miss Johnson? Biglang nahiya si Rupert Howell, na kanina lang nagalit matapos marinig ang dalawang salita, Caitlin Parson. Agad siyang napaupo ng hindi maganda, ibinaba ang kanyang ulo, at hindi na naglakas loob na magsalita pa.
Para naman sa pangalawang henerasyon, nagpalitan sila ng tingin at hindi alam ang gagawin. Si Caitlin Parson, hindi lamang siya ang pinakamatandang binibini mula sa isa sa 4 na pamilyang may mataas na klase sa Hong Kong, ang pamilya Parson. Sobrang close din daw niya sa Young Master York ng Yorks of Hong Kong at Las Vegas na si Vince York. Ang masaktan si Caitlin ay ang masaktan si Vince. Agad namang nabigla ang ikalawang henerasyon doon nang marinig nila ang pangalan ni Vince. Ni hindi sila nang ahas na saktan siya. Miss Johnson, ngayong alam mong darating si Miss Parson, dapat alam mo na kung ano ang gagawin, di ba? Ngumiti si Mabel Anderson at tumingin kay Irene Johnson. Kung walang problema, maaari kang lumipat ng mesa sa tabi ng banyo sa bulwagan. Hahayaan kong may maghatid ng beer at inumin. Huwag mag-alala. Magkakaroon ng sapat para sa lahat. Bahagyang napatitig si Harvey York kay Mabel na may kalahating ngiti sa mukha. Ang babaeng ito ay syempre walang awa. Kung talagang natakot si Irene sa dalawang salitang, Caitlin Parson ngayong gabi, sobrang nakakahiya ito para sa pamilya Johnson at sa sangay ng Longmen. Nang maisip ni Harvey na mabaliw na si Irene at tatayo na sana, nakita niyang unti-unting sumili ang ngiti sa kanyang magandang mukha. Naglakad siya sa harap ni Mabel habang nasa likod ang mga kamay. Manager Anderson, dahil ikaw ang manager ng restaurant na ito, dapat alam mo kung sino ang nagmamay-ari nito, di ba? Nakangiting tanong ni Irene. Patawang sabi ni Mabel, syempre. Tila ang pamilya Johnson ay nagmamay-ari ng ilang mga shares, ngunit. Sampal. Sinampal siya ni Irene sa mukha nang hindi man lang hinintay na matapos ni Mabel ang kanyang mga salita. Alam mo kung sino ang may-ari, gayunpaman, maglakas loob kang kumilos dito. Ang pagpapalaki ng isang minya ng masyadong mahaba at sinusubukang malampasan ang master. Yan ba ang may-ari? Sa tingin mo ikaw ang may-ari? Hinawakan ni Mabel ang mukha niya habang paatras na patalikod. Agad na lumitaw ang mga pulang marka ng palad sa kanyang maputlang mukha, at ang pundasyon sa kanyang mukha ay tila unti-unting kumukupas. Bilang karagdagan, may mga patak ng dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, at siya ay mukhang malungkot sa oras na iyon. Hindi makapaniwalang napasigaw si Mabel habang hawak ang pulang mukha, Irene. How dare you hit me? Samantala, gulat na gulat pa rin si Mabel. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob talaga si Irene na bugbugin siya. Ito ay dahil si Morgan Johnson ay masyadong mahinhin, at gayon din, ang mga shares ng Emerald House ay inilipat. Sa opinyon ni Mabel, ang pamilya Johnson ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang panganay na binibini ng pamilyang Johnson, si Irene, ay pinakita sa kanya ang kanyang mabangis na ugali. Ang kanyang taunang sweldo bilang manager ng Emerald House ay daan-daang libong dolyar. Malinaw na mas mataas ang kanyang katayuan kaysa kay Irene. Gayunpaman, ang maliit na asong ito ay talagang nang-ahas na saktan siya sa oras na ito. Bukod dito, binanggit pa niya ang pangalan ni Caitlin, ngunit hindi pa rin kinuha ni Irene ang pahiwatig at umalis sa lugar. Hindi kaya niya alam na hindi niya kayang masaktan si Caitlin. Ang eksenang ito ay ganap na lampas sa imahinasyon ni Mabel, at ang sampal ay isa ring malaking dagok sa kanyang ego. Sinama ng tingin ni Mabel si Irene habang hawak ang mukha nito. Sinabi niya, "Miss, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa?" Sampal. Sinampal ulit siya ni Irene. "Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko?" Sampal. Kami, ang mga Johnson, ay nagpalaki ng isang alipin na naglakas loob na tumahol sa kanyang amo. Sinampal ko lang siya, ano? Sampal. Sino ang nagbigay sa iyo ng mga bola para pumunta dito sa Emerald House para paalisin ako? Sampal. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hamunin ang pamilyang Johnson? Sinampal siya ng paulit-ulit ni Irene Johnson para ilabas ang galit, nabugbog ang mukha ni Mabel Anderson, at patuloy siyang sumisigaw. Dahil ba ang pamilyang Johnson ay palaging nananatiling mababa ang profile kamakailan? Kaya, sa tingin mo ba ay maaari mong basta-basta mainsulto ang pamilya Johnson? Dahil ba masyadong mabait ang lolo ko?
At akala mo wala kaming awtoridad. Dahil ba sa tingin mo ay makakapit ka sa ibang mga amo, kaya hindi mo na kami kailangang igalang. Sampal. Labas. Ang huling sampal ni Irene ay nagpatamba kay Mabel. Bibigyan kita ng pagkakataon. Balutin ang iyong mga gamit at lumabas ka na dito. Papatayin kita sa susunod na makita kita sa Emerald House. Ang buhok ni Mabel ay magulo, at ang kanyang mukha ay namamaga. Wala na siyang yabang katulad sa unang pagpasok niya sa silid. Naiwan na lamang siya sa hindi masabi na paghihirap at kahihiyan. Pakiramdam ni Harvey ay walang pakialam. Sa halip, nakatitig lang siya kay Irene nang may pagtataka. Bilang panganay na apo ni Branch Leader Johnson, kung siya ay kumilos ng duwag, si Harvey ay agad na magagalit sa kanya. Gayunpaman, sa pagkilos ng walang awa nang hindi kinukonsinti ang anumang mga pagkakamali, tiyak na siya ay tulad ng isang magalang na babae, na nagpaisip kay Harvey. Samantalang ang pangalawang henerasyon, lahat sila ay nasa ulirat nang makita si Irene. Kumbaga, hindi nila akalain na ang palaging magalang at reserved na si Irene ay magkakaroon ng ganoon kalakas na aura kapag nagalit ito. Tiyak na tumayo si Irene sa puntong ito. Miss Johnson, hindi lang ikaw ang may-ari ng Emerald House. Natamaan mo pa ang tagapamahala ng Emerald House nang hindi nakuha ang pag-aproba ng ibang mga shareholder at gusto mo pa siyang tanggalin. Ito ay hindi nararapat, tama. Akmang aalis na si Mabel ay may mga yabag mula sa pinto. Pagkatapos, pumasok ang mahigit 10 lalaki at babae na nakasuot ng oriental na damit. Ang ganda ng babaeng naglalakad sa unahan, at maganda ang katawan. Kahit na siya ay hindi matanda, lalo na sa paligid ng 23 o 4 na taong gulang, siya ay naglabas ng hangin ng isang marangal na ginang. Nagsuot siya ng bagong seasonal na mini dress mula sa Givenchy at nagsuot ng espesyal na high heels ni Jimmy Choo, na casual na nakasuot ng Van Cleef at Arpels na relo sa kanyang palso, na nagbibigay sa kanya ng mala-fairy na aura. Ang ganda ng legs at cleavage niya na sobrang nakakaakit. Masasabi lamang na ang ugali at aura ng babaeng ito ay hindi maihahambing sa ordinaryong babae. Caitlin Parson ng Parsons Hong Kong. Inangat ni Harvey ang ulo at nanliit ang mata sa babaeng ito. Kailangan niyang aminin na nagpakita rin siya ng pagpapahayag ng paghanga. Napakaganda ng babaeng ito, at alam niya kung paano ilabas ang kanyang pinakakaakit-akit na bahagi ng katawan. Sa madaling salita, ito ay isang tusong asong babae. Sa paraan pa lang ng pananamit niya, ibang level na siya sa karaniwang babae. Umakto si Mabel na parang last resort na niya nang makita si Caitlin. Pinilit niyang bumangon sa puntong ito at napabuntong hininga. Miss Parson, nagpalitan ng tingin ang ibang mga pangalawang henerasyon na naroon. Anuman ang kanilang kasarian, nanginginig silang tumayo at bumati, Miss Parson. Si Irene lang ang walang pakialam kay Caitlin. Malamig siyang nagsalita, Miss Parson, hingin ko ba ang iyong pahintulot na turuan ng leksyon ng aking alipin? Wala itong kinalaman sa Parsons. Hindi mo ba iniisip na ang pakikialam mo ay lumampas na? Been acting like this even before being the first person in Hong Kong. Kung talagang kinuha mo ang posisyon, paano ito? Alam ni Irene na hinahabol siya ng kabilang partido sa mga oras na ito. Kaya, naging napakasakit ng kanyang mga salita. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2605. Irene Johnson, anong pinagsasabi mo? Nakalimutan mo na ba na ang pamilya Johnson ay may hawak lamang na 30% ng Emerald House? At kami, ang Parsons ay may hawak na 40% ng stock. Kinuha ni Caitlin Parson ang kanyang mga tao at naglakad sa harap ni Irene. Maingat niya itong sinukat at walang pakialam na sinabi, sa madaling salita, ang Parsons ang tunay na may-ari ng Emerald House. Si Manager Anderson ang manager na kinuha namin. Siya ba ay isang tao na maaari mong suntukin, insultuhan, o hilingin na umalis? Agad na nakita ni Mabel Anderson ang hitsura ng malamig at kasiyahan sa mukha niyang nabugbog nang marinig ang mga salitang iyon.
Tila, naisip niyang kaya niyang sugpuin si Irene sa suporta ni Caitlyn. Ikaw, Parsons, ang may-ari. Ngumisi si Irene. Caitlyn, I suggest na magpatingin ka muna sa doktor at hayaan mong suriin ng doktor ang utak mo. Maaari kang lumabas muli pagkatapos nito. Kung sakaling mapahiya ka ngayon at mapahiya ang Parsons. Don't forget na in-explain namin lahat nung nilipat namin yung shares. Kami, ang mga Johnson, ang palaging may huling say sa mga usapin ng Emerald House. Linawin ko, laging may huling say. Napangiti si Caitlyn pagkatapos marinig yun. Irene, hindi ito ang kanyang unang araw sa lipunang ito. Bakit napakawalang muwang mo pa rin? Sa mundong ito, ang mga nakasulat na pangako lamang ang may bisa. Ang mga pangako sa bibig ay hindi kailanman mabibilang. Sinabi mo na nilinaw namin noon pa na ang pamilyang Johnson ang may huling desisyon. Kung ganoon, masasabi ko rin na dati naming nilinaw na hindi na makikialam ang pamilya Johnson sa mga gawain ng Emerald House. Bukod dito, ang pamilya Johnson ay hindi nagpadala ng sinuman upang pamahalaan ang Emerald House sa loob ng maraming taon. Ang mga Parson ay pinangangasiwaan ang recruitment ng mga tauhan at iba pang mga gawain sa buong panahon. Sa madaling salita, maliban sa pagkuha ng dibidendo ng 30% ng stock bawat taon, ang pamilya Johnson ay walang sinasabi sa Emerald House. Kaya nga, mas mabuting humingi ka ng tawad kay Manager Anderson at bawiin ang sinabi mo. Kung hindi, magmumukhang masama rin ang pamilya Johnson pagkatapos na lumaki ang usapin. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, sis. Nakikita mo ba ang ibig kong sabihin? Malamig na tanong ni Irene, dividend. Caitlyn, kung hindi mo binanggit ang dibidendo, orihinal na sinadya kung hayaan itong mag-slide. Niluluto mo ang mga nakasulat sa loob ng maraming taon. Ang taunang dibidendo na ibinibigay mo sa amin ay mas mababa sa $15,000. Dahil ang mga pamilyang Johnson at Parson ay mga miyembro ng upper circle, hindi namin gustong masira ang iyong reputasyon, kaya pumikit kami sa bagay na ito. Well, tulad ng nakikita mo, ito ay lumalala. Kaya gusto mo pa bang agawin ang kapangyarihan mula sa pamilyang Johnson? Si Irene ay mukhang malamig at walang pakialam. Okay, dahil gusto mo itong nakasulat, pagkatapos ay isusulat ko ito. Bibigyan ko ng 3 araw ang Emerald House. Magpapadala ang Johnsons ng isang accountant upang i-audit ang iyong mga account pagkatapos ng 3 araw. Gusto kong suriin at makita kung gaano karaming mga dibidendo ang dapat na nakukuha ng pamilya Johnson mula sa Emerald House sa mga nakaraang taon. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mabel matapos marinig ang sinabi ni Irene. Karamihan sa mga dibidendo ng pamilya Johnson ay nakolekta ng Parsons sa mga nakaraang taon. Kahit na si Mabel ay gumawa ng ilang mga pagsasaayos habang ginagawa ang bookkeeping, kung ilang mga profesional ang dumating upang mag-audit, maaari pa rin nilang mahanap ang problema. Samantala, walang malay na sumulyap si Mabel kay Caitlyn, humihingi ng tulong. Bahagyang napawi ang ngiti ni Caitlyn. Pagkatapos, malamig niyang tiningnan si Irene at walang pakialam na sinabi, binigay na ang dividend sa iyo. Wala nang dapat suriin pa. Bukod dito, ang pamilya Johnson ay walang pakialam sa mga gawain ng Emerald House sa loob ng maraming taon. At gayunpaman, gusto mong makakuha ng dibidendo ng 30% ng stock bawat taon kapag halos wala kang ginagawa. Akala ko napakadaling mahanap ng Johnsons. Hayaan mo akong maliwanagan ka. Ang iyong mga dibidendo ay nasa aming mga kamay. Pabor na sa iyo ang pagbabayad sa iyo ng $15,000 taon-taon. Kung hindi ka sigurado, maaari kang pumunta sa pulisya at kasuhan kami. Gusto kong makita kung sino ang makakaranas ng kahihiyan habang lumalala ang usaping ito. Mukhang seryoso si Caitlyn Parson. Totoo ba? Kaya ang mga dibidendo na pag-aari ng pamilya Johnson sa loob ng maraming taon ay napupunta na ngayon sa Parsons. Hindi galit si Irene Johnson. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, kung gayon, dapat talaga kaming magpasalamat sa pagtulong sa amin na makatipid ng pera. Paano ito? Sisingilan ko lang ng 10% interes sa mga bayarin bawat taon.
Gaano man karaming pera ang naipon mo para sa amin sa mga nakaraang taon, dapat kang magdagdag ng 10% interes sa bawat taon. Bibigyan kita ng 1 linggo. Inirerekomenda namin na ibalik mo ang eksaktong halaga ng pera sa amin sa oras na iyon. Ang mga Parson ay isang malaking pamilya at nagpapatakbo ng isang malaking negosyo. Sigurado akong ibibigay mo sa amin ang lahat ng pera, tama? Tungkol sa pagpunta sa pulis. Kahihiyan. Walang pakialam ang mga Johnson tungkol dito. Gayunpaman, narinig ko na ang Parsons ay makikipagkumpetensya upang maging susunod na gobernador. Ang pamilyang walang kredibilidad ay gustong tumakbong gobernador. Sa tingin mo ba ay iboboto ka pa rin ng mga miyembro ng Kamara sa oras na iyon kung tataas ang isyu na ito? Si Irene ay mukhang walang pakialam, ngunit ang kanyang mga salita ay walang awa, na direktang nagpapakita ng mahalagang bahagi ng Parsons. Tama na, Irene, stop talking nonsense. Ang ngiti ni Caitlin ay medyo nawala. Matigas niyang sinabi sa puntong ito, sinasabi ko sa iyo. Ang mga kita na kinita ng Emerald House sa mga nakaraang taon ay nabibilang sa pamilya Parsons. Walang kinalaman iyon sa mga Johnson. Huwag na kayong mangarap at isipin ang perang ito. Bukod dito, sa pamamagitan lamang ng mga shares, ang pamilya Johnson ay walang karapatan na makialam sa mga gawain ng Emerald House. Kung matalino ka, sabihin kay Senior Johnson na ilipat kaagad ang natitirang 30% ng mga shares sa amin, sa Parsons. Kung ganoon, walang magmumukhang masama. At saka, mas mabuti kung ikaw, ang pamilyang Johnson, ay hindi magdeklara na ikaw ang may-ari ng Emerald House. Hahayaan ko ang mga problema ngayon alang-alang sa kay Branch Leader Johnson. Kapag nalaman kong tatawagan mo ang sarili mong may-ari ng Emerald House sa susunod, puputulan ko ang sarili mong bibig, naintindihan mo. Bibigyan kita ng 1 minuto mula ngayon para makaalis sa Heavenly Box. Kung hindi, hindi kami magpapakita ng awa. Pinikit ni Caitlin ang mga mata at saka pumalakpak. Biglang sumulpot sa likuran niya ang ilang matatangkad na bodyguard, at lahat sila ay malamig na nakatingin kay Irene. Pangunahing pinamamahalaan ng pamilyang Johnson ang sangay ng Longmen. Oo naman, napaka-impluwensya nila. Gayunpaman, ang Parsons ay hindi lamang isa sa nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong, ngunit mayroon din silang Yorks ng Hong Kong at Las Vegas na sumusuporta sa kanila. Kung talagang lumala ang mga bagay, ang pamilya Parsons ay hindi natatakot sa pamilyang Johnson. Tumingin si Irene kay Caitlin na pumapatay sa oras na ito, at ang kanyang mukha ay naging napakalamig. Caitlin, dahil 2 taon nang magkakilala ang ating 2 pamilya, binabalaan kita. Ngayon, tinatrato ko siyang Master York ng pagkain sa ngalan ng aking lolo. Kung makatwiran ka, lumabas ka na. Gayun din, ibalik ang lahat ng dividendo sa pamilyang Johnson sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Natahimik ang buong lugar. Sinong mag-aakala na ang tahimik na si Irene Johnson ay sobrang nakaka-intimidate kapag nagalit? Walang pakialam na sinulyapan ni Caitlin Parsons si Harvey York at saka malamig na sinabi, "Okay, you treat him to a meal, right? Ipapakick-out ko siya, tapos, you don't need to cheer up." Caitlin sneered and flapped her hands as she speaks. Biglang sumulong ang ilang matatangkad na gwardya, at agad na kumalat ang malalamig na hangarin sa pagpatay. Mga hari ng sandata, sila ang tunay na Kings of Arms. Espesyal silang ipinadala ni Vince York kay Caitlin. Sa totoo lang, ang buong bagay na ito tungkol sa Heavenly Box, ang pag-aayos ng mesa sa tabi ng banyo, at ang hidwaan sa pamilyang Johnson ay simula pa lamang. Ang mga nangyari ngayon ay nakatutok kay Harvey. Samantala, balak din ni Vince na subukan si Morgan Johnson. Gusto niyang makita kung ang branch leader na si Johnson ng Longmen Branch ay talagang kakampi kay Harvey o kung nagpapanggap lang siya. Miss Johnson, dahil hinahabol nila ako, hayaan mo akong hawakan ito. Sa wakas ay tumayo si Harvey, na unang nakaupo habang nanunood ng kaguluhan. Sabay lakad sa harap ni Irene at walang pakialam na tumingin kay Caitlin.
Hindi naman sinasadya ni Irene na ipagkanulo siya sa simula pa lang. Ngayon, dahil hindi lang ang King of Weapons ang kayang harapin ni Irene, tiyak na kailangang kumilos si Harvey para tumulong. Gayunpaman sa ilang mga paraan, si Irene ay natigilan sa lahat ng kalokohang ito dahil sa kanya. Young Master York. Nang makita si Harvey na naglalakad ng walang pakialam at pagkatapos ay, tumingin sa pangalawang henerasyon na umarte noon ng mapagpanggap, ngunit ibinaba ang ulo at hindi nang ahas na magsalita sa puntong ito, kakaiba ang itsura ni Irene. Noong una ay inakala niya na itinalaga siya ng kanyang lolo sa lalaking ito dahil mahina ito at maaaring mabuli ito anumang oras. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa wakas ay alam niyang mali siya. Pinakiusapan siya ng lolo niya na makipag-blind date sa lalaking ito dahil nakakamangha talaga ang lalaking ito. Siya ay isang tunay na lalaki. Kung ikukumpara sa ikalawang henerasyon na hindi nang ahas na magsalita at ibinaba ang kanilang mga ulo sa oras na ito, walang alinlangang 1,000 beses na mas mahusay si Harvey kaysa sa kanila. Magpahinga ka na, ako na ang bahala dito. Walang pakialam na ngumiti si Harvey, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang tingin sa figure ni Caitlin. Although I don't know what you have against me, since you are after me, huwag ka nang makipaglokohan at habulin mo lang ako. Ano ang silbi ng pag-atake sa isang batang babae? Hindi ka ba nahihiya? Magiliw na ngumiti si Irene matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Bilang apo ng Morgan, pinuprotektahan niya ang mga tao noon pa man. Ito ang unang pagkakataon na may nagprotekta sa kanya. Ngumiti siya sa puntong ito at tumayo sa likuran ni Harvey na parang isang inosenteng babae. Tumingin si Mabel Anderson kay Harvey sa puntong ito at umungol, "Bastard ka, sino ka sa tingin mo? How dare you talk to Miss Parsons ng ganito? Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting lumuhad ka na, at sampulin mo ang sarili mo at humingi ng tawad. Kung hindi, kakailanganin mong gumapang palabas." Bilang isang tapat na alipors, nararamdaman ni Mabel na kailangan niyang atakihin ang mga tao. Kahit na hindi niya kayang saktan si Irene, ang pag-atake kay Harvey, na lumitaw ng wala saan, ay sapat na. York, ingatan mo ang iyong mga salita. Sa palagay mo ba ay naging isang lalaki ka na dahil nagawa mong mabuti sa Hong Kong at Las Vegas? Dahil gusto mong pumasok sa aming bilog, hindi mo ba naiintindihan na may mga bagay na kailangang igalang? Malamig na sabi ni Caitlin. Irene Johnson, kailan ka pa nagkaroon ng ganyang alipin? Mapanuksong sabi ni Caitlin Parson. Napakaraming lalaki sa sangay ng Longmen Hong Kong. Hindi ka ba makontento sa kanila? Nagtatago ka pa ng lalaki sa labas. Hindi ka ba natatakot na mapahiya mo ang pamilya Johnson kapag kumalat ang tsismis na ito? Nandito siya ngayon para manggulo sa mga Johnson. Higit pa rito, ang bagay na iyon ay may kinalaman pa sa 10-10 bilyong kita ng Emerald House sa paglipas ng mga taon. Kaya, gusto ni Caitlin na gamitin ang kapangyarihan ni Vince York para itulak pa ito. Kung tutusin, walang sinuman sa Hong Kong at Las Vegas ang mangangahas na guluhin si Vince. Maaaring magkagulo ang mga bagay, ngunit hindi siya natatakot sa sinuman. Naging malamig ang ekspresyon ni Irene. Gayunpaman, hindi siya nagalit sa puntong ito. Sa halip, tinitigan niya si Harvey York. Gusto niyang makita kung paano ito haharapin ng lalaking nasa isip ng kanyang lolo. Caitlin, dapat kang magpasalamat na ito ay isang law-abiding society. Dapat ka ring makaramdam ng swerte na wala kang nagawang masyadong kapangahasan. Kung hindi, malamang patay ka na ngayon. Walang pakialam si Harvey sa sinabi ni Caitlin. Sa halip, kinausap na lang niya ang sarili niya. Ngunit kailangan mong humingi ng tawad ngayon kay Miss Johnson, pagkatapos ang bagay na ito ay magtatapos dito ngayon. Or else, baka hindi ka makakain ng hapunan ngayong gabi. O dapat kong sabihin, baka hindi ka na makakain habang buhay. Mukhang walang pakialam si Harvey. Hulaan niya na ang kabilang partido ay mga tauhan ni Vince. Tsaka hinahabol siya ng mga ito, kaya tiyak na masungit siya. Kahit na ang mga salita at boses ni Harvey ay hindi mukhang mamamatay tao, si Caitlin ay nakadama pa rin ng lamig mula sa kanya. York,
Tinatakot mo ba ako? Tumingin si Caitlin kay Harvey at saka nginisian si Irene. Irene, ikaw at ang Johnson family, bakit ang inutil mo? Kailangan mo pa ng tagalabas para ipagtanggol ka. Kahit sabihin mong hindi siya ang taong itinatago mo ngayon, hindi pa rin ako maniniwala. Pero totoo rin iyan. Kung hindi siya ang bantay mo, hindi sana dumating ang lolo mo para iligtas ang araw na ito. Nadama ni Caitlin na nahanap na niya ang karamihan sa problema nang sabihin niya ito. Noong una ay inisip niya na si Harvey ay isang lalaking walang paggalang, at maaaring may iba pang iniisip si Morgan Johnson. Gayunpaman, sa pagtingin sa saloobin ni Irene, tila ang problema ay madaling malutas. Ang dahilan kung bakit pumanig si Morgan kay Harvey ay dahil lang sa manliligaw siya ni Irene. Walang ibang dahilan. Mapanuksong tiningnan ni Caitlin si Harvey nang sa wakas ay naisip niya ito. Isang lalaking bumangon sa pamamagitan ng pamumuhay mula sa mga tao, gaano kalakas ang loob niyang makipag-away kay Young Master York. Dapat may death wish siya. Sa mundong ito, ang lakas ng loob niya sa lahat. Ang pambubuli sa mga tao at paggamit ng mga anyo para umakyat ay hindi magtatagal. Tungkol naman sa mga tao sa likod ni Caitlin, lahat sila ay nagpakita ng makahulugang ngiti sa kanilang mga mukha. Tama man o hindi ang pagiging mistress ni Harvey, napagpasyahan nilang tulungan si Irene na ipalaganap ito. Mukhang walang pakialam si Harvey at hindi pinansin ang mga matitipunong King of Arms. Mahina lang ang nasabi niya sa puntong ito, stop talking nonsense. Humingi ka ng tawad. Hihingi ng tawad. Sino ka sa tingin mo? Harvey, sa tingin mo ba talaga ay lalaki ka? Tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap ko. Hindi ako hihingi ng tawad. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Malamig ang tingin ni Caitlin. Siya ang manliligaw ni Vince, ang pinakamatandang binibini mula sa Parsons ng Hong Kong. Tumanggi siyang maniwala na may manggahas talagang saktan siya. Sampal, humakbang pasulong si Harvey. Agad niyang sinampal si Caitlin bago pa man makapag-react ang sinuman. Bakit laging may mga taong napakatigas ng ulo? Si Caitlin Parson ay pinalipad habang hawak niya ang kanyang mukha, agad na nasira ang pinto nang bumagsak siya, nanginginig sa sakit. Lumitaw ang mga pulang kopya ng palad sa kanyang magandang mukha, na naging dahilan ng pagkaiba ng ekspresyon ng kanyang mukha sa sakit. Gayunpaman, mas nabigla siya sa puntong ito. Tulala siya, hindi siya makapaniwala, kahit na alam niyang dinurog ni Harvey York sina Carol Parker, Naoto Takei, at Kerry Kennedy. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwala na maglalakas loob si Harvey na yarokon ang lahat. Ito ay dahil ang mga taong iyon ay malapit na kamag-anak ni Vince at least. Gayunpaman, iba siya, siya ang kasintahan ni Vince York. Mayroong kahit na sa ilang lawak na tsismis na nagmumungkahi na maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na maging asawa niya sa hinaharap. Sa Hong Kong, maging ang mga pinuno ng nangungunang apat na pamilya, ang Don ng Braywood, at ang mga pinuno ng Nanyang Gang ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Sino ang naglakas loob na suntukin siya? Gayunpaman, ang ikinagulat ni Caitlin ay talagang magulo si Harvey. Hindi lang siya sinampal, pinahiya pa siya nitong sampal. Paano ito posible? May nang-ahas na saktan si Miss Parsons. Si Mabel Anderson at ang iba pang mga babae ay natulala. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Hindi rin nila matanggap ang ganoong biglaang pangyayari. May nang-ahas talagang bumangga kay Caitlin Parson sa lugar na ito, ang Hong Kong. Kahit pinapalipad siya ng sampal. Panaginip ba ito? Sinampal pa ni Mabel ang sarili para siguraduhin hindi siya nananaginip. Si Rupert Howell at ang iba pa sa ikalawang henerasyon ay nabigla nang nakabuka ang kanilang mga bibig. Nag-form ng O-shape ang bibig ng mga matalik na kaibigan ni Irene Johnson at naiwan ding nakabuka ng matagal. Tanging si Irene lang ang nagpakita ng paghanga matapos sandaling matigilan. Upang magawang umatake ng walang takot laban sa isang babaeng tulad ni Caitlin. Lalaki talaga si Harvey. Sa wakas ay nanlaban si Caitlin matapos matigilan saglit. Tapos, tinulak niya si Mabel at yung mga katabi niya at pinagalitan si Harvey sabay hawak sa mukha niya,
York, how dare you hit me? Alam mo ba ang identity ko? Alam mo ba ang status ko? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng paghampas sa akin? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Nagawa mo na, hindi ka lang mamamatay, pati lahat ng kasama mo ay masisira rin. Kahit ang mga asong pinalaki mo sa bahay niyo ay mamamatay din. Galit na galit si Caitlyn sa puntong ito. Seryosong sigaw niya habang tumatalon-talon. Hindi lang mukha niya ang tumama kay Harvey kundi ang kanyang dignidad at reputasyon. Sampal, humakbang paharap si Harvey at muli siyang sinampal bago pa man niya matapos ang pagsigaw. Muli, si Caitlyn ay walang oras upang mag-react at pinalipad. Sa pagkakataong ito, tumama siya sa pader sa koridor at hindi na siya makabangon pagkaraan ng ilang sandali. Maingay, nagpapahingi lang ako ng tawad sa iyo. Bakit ang dami mong kalokohan? Kumuha si Harvey ng tissue paper sa mesa para panasan ang mga daliri niya na may naiinis na tingin. Sumikip ang mukha ni Mabel at ng iba pa. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa puntong ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong mayabang sa ganitong lawak. Upang masuntok ng marahas ang babae ni Vince, ang pinakamatandang dalaga mula sa Parsons sa rehiyong ito, ang Hong Kong. Ang lalaking ito ay nagpapadama sa mga tao ng kawalan ng pag-asa ngunit ganun din sa paghanga sa parehong oras. Kabanata 2610. Kumilos kayo, patayin niyo siya, patayin siya. Kung may mangyari man, ako ang mananagot. Basagin niyo na siya. Sa sandaling ito, walang pakialam si Caitlyn sa katotohanan na ito ay isang business district kung saan maaaring pumunta ang publiko. Tinakpan niya ang kanyang namamagang mukha at kinausap ang mga gwardya, na siyang Weapon King, na may nakakatakot na ekspresyon. Sa sandaling ito, hindi nataglay ni Caitlyn Parsons ang biyaya at maharlika na dati. Ngayon, siya ay tulad ng isang mabisyo na babae na patuloy na sumisigaw sa mga lansangan, gusto lamang patayin si Harvey York. Sinunod ang utos ni Caitlyn. Ilang Kings of Arms na ipinadala ni Vince York ang pumikit sa mga oras na ito. Pagkatapos ay humakbang sila at agad na kumilos sa harapan ni Harvey. Mayroong kabuuang 4 sa kanila. Samantala, sabay-sabay na pinalibutan ng 4 si Harvey. Sabay-sabay na umatake ang 4. Ang iba ay nakatuon sa kamay ni Harvey, ang iba ay sa ulo ni Harvey, at ang iba ay humarang kay Harvey. Masasabing may mahusay na teamwork silang 4, at hindi sila mapapantayan pagdating sa pagpatay. Sa sandaling matagumpay na dumaong ang kanilang mga pag-atake, maging ang Diyos ng digmaan ay magsusuka ng dugo. Ang 4 na Weapon Kings na nagtataglay ng mahusay na pagtutulungan ng magkakasama ay katulad ng 3 demon monks mula sa Thailand. Nakuha na nila ang kapangyarihan ng Diyos ng digmaan sa pamamagitan ng mga taon ng pagtutulungan. Namutla ang mukha ni Rupert Howell at ng iba pa nang makita ang tagpong ito. Hindi nila napigil ang sabihin, tapos na. Ito ang 4 na magkakapatid na Evans na nagtatrabaho sa ilalim ng Young Master York. Itong 4 brothers daw ay Weapon Kings na nagretiro sa J-Country. Grabe ang lakas nila, nakaharap na nila ang American Delta Force noon at hindi sila natalo. Matagumpay na tinulungan ng J-Country na ipagtanggol ang maalamat na Namboco Line. Sino bang makakalaban ng ganyan? Sa Hong Kong at Las Vegas, natatakot ako na kakaunti lang ang mga tao tulad ng mga Dunang Braywood at ang mga pinuno ng sangay ng Longmen ang makakalaban sa kanila, tama ba? Alam na alam ng ikalawang henerasyon ang background ni Vince. Kaya, naunawaan din nila kung gaano kakilakilabot ang 4 Evans brothers. Lahat sila ay mukhang desperado sa puntong ito. Wala silang pakialam kung bugbugin si Harvey hanggang mamatay. Gayunpaman, kung ang galit na si Caitlyn ay nais na makitungo sa kanila sa ibang pagkakataon, natatakot sila na sila ay madawit. Si Rupert at ang iba pang pangalawang henerasyon ay nawalan ng pag-asa nang maisip nila ito. Hindi napigilan ni Mabel Anderson, na namamaga ang mukha, na magsalita, tapos na ito. Mamamatay lang sa huli ang mga maglalakas loob na saktan si Miss Parsons. Kasama ang lalaki at babae na naka-oriental na damit sa likod ni Caitlyn, lahat sila ay naka-cross arms habang hinihintay kung paano magtatapos si Harvey.
Sila ay tumingin malayo at malamig, na nais na makita kung paano ang taong ito, na nang-ahas na makipaglaro sa mga tao mula sa itaas na bilog, na mamatay ng malungkot. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng lahat ay biglang tumigas sa susunod na sandali. Nakita nila si Harvey na walang pakialam na gumalaw ang katawan. Naiwasan niya ang pag-atake ng 4 Evans Brothers sa halos imposibleng sitwasyon. Sa sumunod na sandali, iniwas niya ang kanyang kanang kamay. Sampal, 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 sampal. 4 na malakas na sampal ang umalangaw-ngaw. 4 na king weapons ang pinadala na lumipad palabas, sinira ang mga pader sa paligid. Agad na nabasag ang pader. Para naman sa mga weapon monarch na iyon, lahat sila ay nagtakip ng kanilang mga mukha at bumulwak ng dugo. Pinilit nilang bumangon, ngunit natagalan bago sila makabangon. Bang, bang, bang. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 4 na hari ng sandata ay bumagsak sa lupa, kumikibot kung saan-saan, at tuluyang nawalan ng malay. Talagang mag-isa niyang sinira ang mga ito. Natigilan silang lahat sina Caitlin, Mabel at ang iba pa nang makita ang eksenang ito. Gusto nilang makita kung paano papatayin ng 4 na weapon king si Harvey. Nakakagulat na wala sila sa harap ni Harvey. Napakalakas talaga ni Harvey, ito ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Isa yan sa mga hidden card ni Vince. Ang lalaki at babae sa Chinese suit sa likod ni Caitlin ay tinakpan ang kanilang mga bibig at umatras na may kakilakilabot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mukhang natakot si Caitlin at galit na sinabi, "Kumilos ka na. Pumunta at patayin siya." Hindi ako makapaniwala na kaya niyang labanan ang napakaraming tao ng mag-isa.